Pagkadaong nila sa nasabing nayon, ay nangamba ng mga Pilipino. Isa na rito si Magnus Nabio. Pangamba na sa kanyang murang edad ay maaari siyang mapatay kapag nakita siya ng mga Hapon. Kaya nakapagpasya ang kanyang pamilya at mga kapwa niya Pilipino na pumunta sa bundok at dooy magtago. Mahahabang baril ang daladala ng mga Hapon at ang kawawa nating mga mamamayan ay walang kalaban-laban sa mga armas ng Hapon. Dahil ang tanging daladala ng mga mamamayan sa araw-araw ay ang mga itak lamang. Ang mga Hapon raw ay parang isang leon na walang awang pumaslang o kumatay ng walang kayabang nilalang. Nasabi niya ito sa kadahilan ng isa sa mga kamag-anak niya ay nakasalubong ng mga hukbo ng sundalong Hapon. At dahil isa lang siyang kaawa-awang nilalang, siya ay dinakip at walang tawad na pinagpapasan na mabibigat at nabala at baril. Hanggang sa bayan ng Ubong patungo sa garrison o kanilang kampo. Pagdating sa bayan ng Konsolasyon, ay hinang-hina na raw ang kanyang kamag-anak dahil sa sobrang bigat ng mga baril at bala na kanyang pinapasan. Pinagsisipa raw siya ng mga salbahe at walang pusong mga Hapon. Dahil sa sobrang lakas ng mga sipa at palo ng mga Hapon sa kanyang kamag-anak, ay nawalan ito ng malay, na siyang ikinasama ng loob ng buo niyang kamag-anak laban sa mga Hapon. Nagkaroon ng digmaan sa Pilipinas ang mga Hapon nang ang hukbo ng sundalong Amerikano ay tumulong sa ating bansa. Sa naging digmaan ng mga Amerikano, marami ang dugo ang dumanak o buhay na nawala ng mga Hapon. Pagkatapos ng gyera ay unti-unting bumaba sa bundok ang mga tao sapagkat umalis na. Kinakatakutan nilang mananakop na Hapon sa bansa. Nang dahil sa hatid na tulong ng bansa, na isa na rin sa sumakop sa Pilipinas, ang mga mabubuti at may pusong mga Amerikano. Isang kasindak-sindak na karanasan yun para sa isang 10 taong gulang na makasaksi sa mga ganoong pangyayari. Pero kahit ganon ang naging sitwasyon nila, naging karamay naman nila ang kapaligiran. Kahit papaano ay hindi sila nakaranas ng gutom dahil sa marami ang mga halamang ugat na nabubuhay sa paligid. Ang pagkakaligtas nila sa kamay ng mga Hapon ay labis nilang ipinagpasalamat. Hindi man tayo nakaabot sa mga ganoong panahon, nang dahil sa ating mga nakakatanda ay nalaman natin kung gaano kapait at kahirap ang naging buhay nila sa mga panahong iyon. Sa ating henerasyon ngayon ay wala na ang ganoong gulo at pananakop. Sa taong 1946, tuluyan nating nakamtan ang ating tinatamasang kalayaan mula sa mga mananakop. Pero hindi tuluyang nawala ang ating pakikiugnay sa mga Hapon. Ang naging digmaan ay hindi nagtanim sa mga Pilipino ng galit laban sa mga Hapon, ni naging hadlang upang piliin ng iba nating kababayan na magtrabaho, tumira at magkaroon ng pamilya sa bansang Japan. Ang ating mga ninuno o mga nakakatanda sa atin ay maaaring hindi pa nakalimot sa bangis na naging turing nila sa mga mananakop. Pero sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng puwang para sa pagpapatawad. Hindi man naging madali ang kanilang karanasan, pero hindi iyon naging hadlang upang magpatuloy sa buhay. Maaring hindi nila ito tuluyang makalimutan